Ampatuans palalayain, palalabasin, or patatakasin na. Ang kapalit daw ay 150 million. Nakulong ang mga ampatuan dahil sa pamamaslang sa Maguindanao, nakilala rin sa tawag na masakar sa Maguindanao o pamamaslang sa Ampatuan, ang insidente ng pamamaslang na naganap sa bayan ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao noong Nobyembre 23 taong 2009. Ang pamilya Ampatuan, kabilang na ang gobernador ng Maguindanao, Andal Ampatuan, SR, at ang kanyang mga anak na sina, Zaldi Ampatuan, gobernador ng nagsasariling rehiyon ng Muslim na Mindanao, at Andal Ampatuan, Jr., ang alkalde ng Datu Unsay, bilang mga utak sa pagpatay. Sino kaya ang may utos na palayain ang mga Ampatuan? Panoorin natin ang vlog ni Maharlika. Allegedly, okay, na patatakasin or palalabasin itong mga Ampatuan. So balikan lang natin kung sino itong mga ito. So kung i-google nyo, tingnan nyo sa balita, yung The Maguindanao Killings, di ba? O yung massacre sa Maguindanao. 2009 po ito nangyari, na kung saan 58 katao ang nagurgur. So mas gurgur ito. At kasama doon ay 32 na mainstream media o mga reporter o journalist rather ang nagurgur nung 2009. And in 2019 ay hinatulan na nga sila na guilty itong mga pamilya ng Ampatuan, kasama ito si Unsay, aka Unsay, okay, na convicted, okay, nahatulan sila ng bonggang-bongga na makukulong sila ng hindi lang panghabang buhay, pero actually ito kasama na yung kanilang graft and corruption ay 200 years pala ang sentence nito. We'll talk about that later dun sa 200 years. Pero binibigyan lang natin ng konting background kayo na nung November 23 from Al Jazeera ito, no? On the morning of November 23, 2009, just months in advance of the May 2010 elections, relatives of Ismael Manguda Datu, a town mayor, were heading to provincial capital of Maguindanao, okay, to file his certificate of candidacy as governor when they were stopped by armed men at checkpoint in the town of Ampatuan, named after the powerful Ampatuan clan. So yung town pala ng Ampatuan ay, kanila pa rin pangalan ng town. But anyway, tuloy natin. Manguda Datu himself had decided to stay home after receiving death threats. Instead, he sent his pregnant wife, Jenaline, and other female relatives, believing that they would not be hurt because they were women. Sabi dito, for added protection, they also invited group of journalists and other media workers to cover the filing of candidacy. Listening post, the Philippine, anyway, sige. Anyway, natin ito babasahin kasi timeline ito ng maganda pala ito basahin ng Al Jazeera. Timeline ito ng massacre o killing doon sa Ampatuan nga. Okay, pag-usapan muna natin, saan yun ng balita. So basta, merong si 58 na natsugi o ginurgur nila at nilibing, di ba nakita nyo naman yon noong 2009? At ito po ay paglabag talaga sa human rights ng mga ginurgur at talagang broad daylight nila, mga kababayan, ginurgur ito ang mga biktima. Alright? So kaya nakakulong sila ngayon. Pero may nakarating sa atin na information kahapon at naipost na rin ni Joey na palalayain daw ito ng Bangag Polboronic Administration. So sino ang magpapalaya kung ito man ay gagawin nila? So ano araw ngayon? Wednesday. Is it Tuesday dito? So bukas Wednesday dyan. So ayon sa ating puting ahas, mga kababayan, tingnan ko lang yung ang aning mga mensahe, ano? Okay? Ito daw ay palalayain ngayong araw dyan sa Pilipinas, o bukas, kasi gabi dyan na, no? Wednesday sa Pilipinas or anytime dahil merong involved na 150 million according to our source with Lagdameo. Alright, with Lagdameo. So 150 million paunang bayad, Galvez and Lagdameo. So paunang bayad is 150 million.
Then, kapag na-release na daw sa Wednesday, another 150 million will be paid upon release. So, only under negotiation is the inclusion in the release order of Unsay. Okay? Si Unsay, the trigger man daw, yun daw ang patatakasin or palalayain. So, bakit natin to pinag-uusapan mga kababayan? My God, ito po yung bangag ninyong gobyerno na pinag-usapan ito sa buong mundo. At hindi lang tungkol sa pinag-uusapan ng buong, kundi kumitil ng 58 katao. Kung ito ay mangyayari, dahil hindi naman ito inireport, hindi pa ito nire-report ng mga journalist, ang mangyayaring ito, dahil ito nga po ay puting ahas report. Ibig sabihin, hindi talaga ito maiuulat ng mainstream media right now. Pero, sinasabi lang natin sa inyo dahil galing ito sa ating mga informante sa loob para malaman ninyo ang nangyayari. Kung ito ay gagawin nila after natin iulat, although na-post na nga ni Joey yan kanina, tapag-usapan namin sa ngayon. Mga kababayan, marami pong nilabag o maraming lalabagin ang presidenteng bangag sa gagawin nila kung patatakasin nila itong si Ampatuan, itong si Unsay. Number 1, anti-graft and corruption. Bakit? And bribery. Kung patatakasin nila o palalayain nila in the tune of total of 300 million pesos. Diba? Di kung ito'y mangyayari, allegedly, di mababawi na nilang Dameo yung kanyang ginastos sa kampanya ni Coting. Pero by the way, again, sabi ko nga, ito ay paglabag sa ating batas, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Diba? So ito dapat ay mapaparusahan, itong mga nayupak na ito, ang gagawa nito, kasama syempre ang bangag na gobyerno, ang makikipagsabuatan dito kung palalabasin nila. Dahil again, ang pagbabayad ng 300 million para mapakatakas o makawala, diba? Ang isang nakakulong dahil sa kasong heinous crime o mass murder actually. Ang dami dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 58 katao mga kababayan. Diba? Yun ang titignan natin kung ano ang mangyayari bukas, kung ito ba ay patatakasin o mauudlot dahil inulat namin ni Joey. So ang daming lalabagin nila ni Marcos Jr. Hindi po gagalaw itong mga nabanggit na personality allegedly na magpapatakas kung ito'y walang basbas ni Liza. Kasi si Liza ang nagpapatakbo, okay, ng government. By the way, ipaalala natin ulit sa inyo kung gaano kabangag ang gobyerno. To remember, yung si Amit Chandiramani na naulian ng pang-bang-bang-bang-bang. Diba? Non-bailable yun. Inarbor yun ni Mel Robles based sa ating report at na-confirm ko pa ngayon sa ating kakilala dyan sa PNP. That was last year. So, non-bailable, pinatakas. Yung si Mark Anthony Sayarot, non-bailable, yung nahuli. Mismo na nagluluto sila, nagpa-manufacture sila ng pulburon. After 6 months or more than that of surveillance, imbis na makulong yun, nabigyan yun ng security. At late, last month, ay na-release siya. Hindi siya nahatulan kasi wala daw siyang kasalanan. So see the pattern of this bangag administration na talagang patatakasin ang mga masasamang tao, pero yung mga mabubuting tao ay gigipitin katulad ko, katulad ni Attorney Glenn, katulad ni Macanas, at marami pang iba mga kababayan. Diba? Katulad ni Harry Roque na ginigipit, SMNI, papakasuhan tayo ng cyber libel at kung ano-ano pa mga fabricated crime, katulad ng distressed mother, di ba? Na pina-extract ang kanyang anak. So, eto yung gobyernong ito. Kapag ikaw ay gurgurero, kawatan, kakampihan ka nila or patatakasin ka nila. But again, sabi ko nga, kung ito ay matutuloy bukas, dahil yun po ang nakarating sa atin na information, imagine nyo mga kababayan, nasaan na ang, well, we all know, walang moral values, walang ethics itong gobyernong ito dahil bangag na bangag nga. Ganito po ang mga kilos na mga bangag. Ang mga bangag o yung mga may yung juta,
Okay? Naluto na, naging Judictus Benedictus na ng talamak na Judictus Benedictus, wala na silang respeto sa batas. Eh di ba nakita nyo naman dyan, mga kapitbahay nyo, o even yung family members ninyo, wala ang respeto sa pamilya sa batas pa kaya. Kasi feeling nila, above the law sila dahil wala silang susunding batas. So kung ito'y patatakasin, itong ampatuan, itong si Unsay, 300 million daw po ang babayad, 150 muna kapag na-release, million, then 150 na naman kapag na-release na siya. So, hindi pa ba kontento? Kung ito po ay mangyayari, kung gagawin nila ito mga kababayan, so ibig sabihin, wala talagang kabusugan yung mga hinayupak na mga bangag, di ba? Sa ating bayan dahil sa bangag na gobyerno, dahil wala silang hiya. Ano pang mga pwedeng ikaso dito? Plunder. Di ba? Kasi more than 50 million ang involved na bribery. So, ayon sa batas dito, Republic Act 7080, ayan, sinulat natin ng bonggang-bongga. So, pag mahigit 50 million pesos, mga kababayan, ang bribery involved ng mga public official ay pwedeng makasuhan ng plunder. Ang dami pong i-violate nila sa ating constitution. Well, the fact na araw-araw sila nag-violate ng ating batas, mga kababayan, dapat nga sila ay tanggal na dyan. Dapat nga sikuting kayo ay kumilos na, no? Hindi kasi yung impeachment, unang mabagal yan, okay? At hindi natin maipoporma yan dahil ang mga hegemonyo, yung kanyang pinsan na si Tambaluslos at ang mga bayarang mga kongresista ay sabwat din nila. Kita niyo naman kung gaano ka todo tanggol itong mga sa Congress pagdating dito sa PIDEA leaks o sa involvement ng smuggling. Wala kayo, sabi ko sa inyo, wala kayong kakampi. Ang issue sa smuggling, pulburon, sa loto ay talaga namang pinoprotektahan nila, pinoprotektahan ng gobyernong ito. So wala talaga mga kababayan, pag-asa ang ating bayan. By the way, okay, may palala ko lang. Okay, may article actually na, remember the lottery hearing, yung katiwalayan sa loto, yung loan bet, o yung araw-araw may nagpapanalo, di ba, yung na inamin na mismo ni Robles na yung fabricated picture na pinresent nila na may nanalo, di ba, sino ang bidabidahan dyan, di ba, si Tulfo at etong si Coco Pimentel, at inulat ko din sa inyo yan na ayon sa ating puting as, ay na-bribe na yung mga hinayupak na yan. So ngayon magtataka ka, mga palangga, kasi today natin, okay, may article, tignan ko lang to. Ayan, may article today na June 4, okay, na itinalaga o in-appoint ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., itong si Katrina U. Pimentel as Special Envoy to UAE. Nanumpa ngayon. Asawa ni Coco Pimentel. So kaya naman pala na udlot na ang hearing dyan sa loto. Hindi mananagot si Lisa, hindi mananagot si Mel Robles kasi ang asawa ni Pimentel ay na-appoint as Special Envoy to UAE. Nakita ninyo? Ito ba ay kabayaran dahil hindi nila ipinursu yung hearing dyan sa lottery? Ganon din kay Tulfo, di ba nasaan? Sa loto. Wala na. Pinatay na nila, tahimik na, at maaaring nga totoong na bribe na si Tulfo ng 1 billion ayon sa ating source. So wala kayong patutunguhan, mga kababayan. Ayan o, in-appoint siya ngayon. Okay? Sabi dito nga sa balita, President Bongbong Marcos Jr. appointed Maria Ana Katrina U. Pimentel, wife of Senate Minority Leader Coco Pimentel III, as Special Envoy to the United Arab Emirates. Marcos administered her oath office on Tuesday, June 4, So, ibig sabihin, mga kababayan, yung mga katulad ni Coco Pimentel, minority leader siya, di ba? Siya yung kunyari nag-oppose dyan sa Senate. Kunyari, hindi siya maka-Marcos or something. Siya yung mga tawag dito, nag-uupo sa mga maling ginagawa ng bangag. Pero tignan mo, na-appoint yung kanyang asawa. So ano ang mga signales nito? So kinukuha na ni Kuting lahat yung mga nag-uupo sa kanila or yung mga hindi masyadong umaayon sa kanya. Kumbaga binibigyan na ng mga papremyo. Binibigyan ng award para hindi na pumutak. Para hindi na magsalita. So ngayon, ito yung balikan natin itong non-bailable nga na ginawa ng mga ampatuan, mga pala. Non-bailable, high crime ito.
Alright? So actually, tinanong ko yung ating kaibigang abogado ngayon. Sabi ko, okay, tinext ko siya. Sabi ko ganun ay, eto, natin si Palangga. Sabi ko, attorney, ano mo na ba, na balitaan mo na ba, na palalabasin daw po yung gumurgor sa 58 katao, yung ampatuan nga, yung si Unsay sa kahalagang total of 300 million. Ang sabi, imposibleng ma-release yan kasi non-bailable ang kaso niyan. At hindi na siya makakapag-bail kasi malakas ang ebidensya. Okay? Kung may ebidensya na gagawin niya ni Lagdameo at ni Galvez na palalayasin, pwede silang kasuhan nga ng graft and corruption. Alright? Yun ang sabi ng ating kaibigang abogado dito. Ngayon, pinarward ko itong pinost ni Joey na yung desisyon ng Department of Justice, yung Supreme Court pala, sabi niya, persons convicted of heinous crimes still entitled to good conduct time allowance. Diba? Kapag naging maayos sa loob ng kulungan, kukumpute-kumputin yung number years of your stay at kung ano man yung performance mo during sa kulungan, yun daw kasi ang gagamitin. Okay? Yun daw kasi ang gagamitin ng gobyernong ito para mapatakas o mapalaya itong ampatuan na ito na gumurgor ng 58 katao. Alright? Ngayon, ano sabi ni attorney? Okay? Hindi applicable sa ampatuan yan. May computation yan para ma-deduct sa sentence niya. Ang sentence ng ampatuan dun sa graft and corruption pa lang, 200 years na napagkakulong. Kahit i-apply ang good conduct allowance na yan, hindi pa rin pwede. So, sinasabi natin ito sa inyo para bukas, just in case na kunyari, totoong patatakasin nila o palalayain nila, alam nyo na illegal at labag sa batas at niyurakan na naman ang batas ng tao, batas ng Diyos, batas ng international. Kasi, commission of mga palangga ng paglabag sa karapatang mabuhay ng 58 katao. So ngayon, ang sabi pa dito, kahit i-apply yan na good conduct allowance na yan, hindi rin yan pwede. Okay? Yung GCTL kasi, kapag maganda ginagawa mo sa loob, may computation yan. I-less siya doon sa sentensya mo. So example, ito, 20 years ang sentensya mo. Then, ikukompute yung good conduct time allowance. Example, 5 years ang computation ng good conduct mo. Okay? Then, ililess yun sa 20 years mo. Okay, yung pala yun. So, if 15 years ka nang nakakulong, then lalaya ka na, kung 15 years ka nang nakakulong, din lalaya ka na kahit di mo mabuo ang 20 years kasi na-offset na ang GCTA, good conduct nga, yung good conduct time allowance. Okay? So, kung si ampatuan ay 200 years ang kanyang hatol, okay? Hindi siya talaga makakalabas, mga palangga. Yun ang sinabi sa atin ng ekspertong abogado. Alright? So abangan natin bukas. So, imagine niyo kung lalabagin ng gobyernong bangag, palalabasin, or patakasin, I don't know, di ba? Kasi ito'y nakarating sa atin na informasyon at itong ating informer na ito, never itong nagmintis sa kanyang mga ini-inform sa atin, sa inyo. So talagang kung mangyayari ito bukas dyan sa Pilipinas, na makakatakas itong sentensyado ng ganitong klaseng crime, okay? Ang paglabag sa human rights. Nasaan na ang Commission on Human Rights, mga kababayan? Okay? Nasaan ang paggalang nila sa, paano naman biktima nito? 32 journalists ang biniktima ng mga ito. Kumusta naman ang mga media? Kumusta ang mga journalist? Hindi nyo ba ito iuulat? O baka ngayon alam nyo na, pero nga natatakot kayo. Yung pag-roar nga ni Pangulong Bangag ninyo sa Singapore nung tinanong kung anong masasabi sa statement ni Baste. Di ba? Hindi nyo inulat kasi nga natatakot kayo. Roar lang ang sinagot ni Kuting noon. So how much more itong issue sa ampatuan, kaya naman yung ating mga puting ahas sa atin binibigay at sa kay Joey at sa iba pa na may lakas ng loob para iulat po ito sa inyo, mga kababayan. So human rights violation ito ng 58 katao at ng kanilang pamilya, tapos kung ito'y patatakasin ng mga jutang ginimis
mga palangga, ng mga bangag. Mas gurgur ito, mas gurgur. Nasaan ang hustisya sa kanilang pamilya? Dahil sa halagang 300 million, kung ito ay matuloy tomorrow, di ba? Violation itong harap-harapan na sasampalin kayo ng paglabag sa konstitusyon, kung ano pang mga batas ang nilabag ng mga yawa na to, bribery, graft, commission on against human rights, di ba? Lahat kung ano pang mga artikulo-artikulo dito sa batas ng Pilipinas ay dapat ninyong magkumilos talaga. At hindi lang yan. Meron pa silang international law na i-violate dito. Papayagan na lang ba, titingin na lang ba ang mga international audience na palalayain ng isang bangag na presidente o patatakasin itong mga ganitong klaseng taong nag-commit ng ganong mas gurgur? Mas gurgur ito, mga palangga. Kaya nga, di ba, ang ginagawa nila dito kay Pangulong Duterte, pinangimasukan ng ICC, yung inaakusa nila tungkol dito sa war on drugs na ito. So ano ito, tatahimik na lang dahil ito'y kagustuhan ni Marcos Jr., just in case na patatakasin nila. So, isa-set aside na lang ba ito ng international, ng ICC at yung mga, yung sabi ko nga, international audience na okay lang kasi gusto ni Marcos Jr. at, nabayaran sila or what. Tapos si Duterte, kailangan gipitin, di ba? Yan. So, kailangan nating ipaalam sa international community just in case na gagawin nila ito bukas o sa mga susunod na araw. Kasi anytime soon daw ay patatakasin at palalayain nila, gagamitan nila ng mga chuchu-chuchu. Ito na ngayon nabanggit na ang tawag dito na nagagamitin nga nila itong good conduct time allowance na ito na kapag bait-baitan ka doon, di ba, na-explain na kanina ng ating magaling na abogado, yun, papayagan nyo na lang ba? So again, nasa inyong mga kamay. Pag-aabuso, mga palangga, ng power. Matagal, araw-araw nilang, the moment, actually, bago pa nga umupo si Marcos Jr., ay inabuso na nila ang power. Kahit hindi pa siya nakaupo doon sa extraction, kidnapping na ginawa ni Lisa Tanas at pakikipagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr. sa pagdukot sa mga bata sa Turkey. So no wonder na talagang walang habas na gagawin nila ito, mga kababayan. Walang, walang kahiyan na ito, mga ito. So, again, doon sa kapapasok lang, imagine ninyo, kayo ang biktima ng mga binang-bang-bang o ginurgur. Kayo ang pamilya na ginurgur. Kayo isa sa mga journalist doon, anak nyo, kapatid nyo, di ba? 58 katao ang ginurgur. Tapos may mga report na ganitong patatakasin o palalayain nila sa ngalan ng 300 million. So wala nang hustisya, Pilipinas, kung sino ang may pera. Okay? Kung sino ang pwedeng magbayad sa bangag na gobyerno, kahit may ginurgur pa ang mga taong nakakulong, makakalaya na lang ng ganon-ganon. Okay? So yan ang ngayon? Yan ang eksena ngayon ng gobyerno ninyo. Na dapat talaga ito ay what? Imbestigahan. Not imbestigahan. Wala nang imbestiga. Dapat na ninyong gurgurin ang mga sindikato, ang mga mafia sa ating bayan, mga palangga. So recently, okay, mga kababayan, di ba, ang ingay-ingay ng PIDEA leaks sa pagkakasangkot ni Marcos Jr. sa pagsinghot, di ba? Then ngayon, may bisita siya, si Zelensky, na may history din, may report din na sumisinggot itong taong ito. Pero, pag-usapan natin si Baste. Kasi itong si Robert Barbers is what? Surigao del Norte congressman. Okay? Ano ba ang title natin dito? Alright. Mayor Baste, tina-target. Okay, tina-target yan siya. Okay. So ngayon, gusto mag-open ni Barbers ng investigation dito daw sa Davao sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o pulburon. Alright? So may article na lumabas, okay, na papaimbestigahan niya ang pangyayari sa Davao. Kasi recently daw may mga nag-positive na mga government workers. Okay, fine. Okay? Fine. Pero ang intention nito is targetin ang Davao. Kasi remember, nag-declare si Mayor Baste noong March ng war on drugs. And I think, may mga nasawi doon sa war on drugs niya. Na mayroon ng laban,
ang nakalagay sa balita, 5 daw nagurgur dahil dito sa war on drugs. So yun ang gustong patututukan ni Barbers ngayon at paimbestigahan niya, ang drama niya, itutulungan daw niya ang Davao. Diba? Yun ay drama-drama lang. Walang problema kung hindi lang Davao, lahat ng probinsya, lahat buong Pilipinas, na paimbestigahan ni Barbers. Okay? Ang issue dito sa paggagamit ng pulburon. The irony of hypocrisy ng hinayupak na mga ito. Okay? Paimbestigahan yung gumagamit sa Davao, pero nasaan si Barbers? Nasaan ang mga bangag na kongresista noong kasagsagan etong PIDEA leaks, na kung saan nasasangkot si Marcos Jr. na sumisinghot ng pulburon noong March 11 of 2012, kung saan nandoon sa report na inirelease ko. Okay? Diyan sa social media. So, kapag ang presidenteng bangag na nakikita na doon sa pre-op at authority to op na suminghot kasama si Maricel during that time dahil pinanindigan yan ni Agent Morales na yes, siya ang investigating agent during that time, na ang presidente ngayon ay noong 2012 ay dapat dadamputin na o isa-surveillance, di ba, sa kanyang paggagamit ng white powdery substance. Pero ngayon, mga kababayan, ano nangyari? Nasaan si Barbers? Nasaan ang mga kongresista? Nag-initiate ba sila na magkaroon ng hearing para ipatawag si Coting, para ipatawag si James Kumar, at patawag si Lisa dahil, sangkot sa bribery again at sangkot sa posibleng paggurgor kay Agent Morales? You know that already. Nasaan ang Congress? Wala. Ngayon, ang tatargetin si Baste, ang Davao. Kesyo daw may mga empleyado na nag-positive. Ay jutang ginimis, ayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ang isang Agent Morales ay pinatunayan na yes, siya ang nag-imbestiga noong panahon noong 2012 na si Marcos Jr. ay bangag na bangag. Ngayon, gusto nilang targetin ang Davao. Walang problema sa atin kung yun ang ginagawa nila ay whole nation approach na tinatawag, buong Pilipinas. Hindi lang selected area na, ito Davao lang, kasi gusto nilang puruhan ang mga Duterte. Itong mismong presidente, mga palangga, na si Marcos Jr., bakit ayaw pa imbestigahan mo, Barbers? Bakit si Baste, kunyari tutulungan daw niya si Baste para, to solve this problem sa pulburon, dahil may mga empleyadong involved, di ba? So ngayon, ang intention nito, mga kababayan, ay talagang what? Para gipitin ang Davao, gipitin si Mayor Baste. At sooner or later, baka ipatawag nila yan sa Congress at sa Senate kapag nag-open na. So, ipapatawag nila yung taong walang, like si Baste, di ba? Walang involvement sa drugs, pero si Marcos Jr. ay itchapuera. At si Lisa, na harap-harapan na narinig dun sa video na siya ang mastermind ng pang-babribe through Kumar and through Picoy and Romy Enriquez na narinig natin sa CCTV, pero walang aksyon ang gobyerno ang mga kongresista. You know that already. So mga kababayan, okay, yan ang gagawin nila ngayon. Gipitin ang Davao at si Marcos Jr. at itong mga heinous crime na ginagawa, yung high crime, sabi ko nga, itong high crime na ginawa ni Lisa Tanas at ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Bianca Zobel, sila yung magkakasabot sila, di ba? At yung mga tiwali sa ISAF, didinedma ng Kongreso at Senado. Pangingidnap yun, pangdurukot, again, violation of human rights. Ngayon, ano nangyari? Duterte ang kanilang tinututukan. They don't care about you. Kasi tina-target nila si Duterte, ang mga Duterte. Kasi siguro nakikita nila na malakas pa rin ang Duterte over sa mga Bangag Jr. Kasi if you compare, kapag si Duterte